may purpose pa ako sa buhay ko. And ginawa niya lang yun para takutin ako na hindi pa tapos yung buhay ko, ganyan. May purpose ka pa na pwede pang mabago lahat, pwede pang maayos lahat. So, simula nung nagkaroon ng Bible study sa amin, unti-unti ko nararamdaman na bumabalik yung pagmamahal ko kay Lord. Doon ko na rin na-realize na hindi aksidente ang nangyari sa akin. I know may purpose si Lord kung bakit niya ako pinadaan sa ganon. Unti-unti ko natutunan itama yung mga pagkakamali ko noon at mas tumalim yung understanding ko sa Kanya. Aminado ako, may mga araw pa rin na tinatamad ako mag-Bible study, pero kapag nakikinig ka talaga sa words of God at iniintindi mo bawat verse na sinasabi ng pastor or pastora, mapapangiti ka na lang and mapapasabi ng makabuti talaga ni Lord. Kahit ilang beses ka nagkamali, tatanggapin ka pa rin yan ng buong puso. Amen. So, simula na nag-start yung Sunday service dito sa atin, mas naramdaman ko yung presence ni Lord sa buhay ko. Everyday na ako yung kumakanta ng worship songs. Kasi tuwing kumakanta ako, nakakalimutan ko lahat ng problema ko at nasusuko ko kay Lord yung buong buhay ko. Para mas maramdaman mo talaga yung kanta. Pwede mong ipikit yung mga mata mo habang kumakanta ka. Huwag mong pansinin lahat ng tao sa paligid mo na sinasabi sa'yo. Ang mahalaga, alam mo kung sino ang pinupuri mo. Kapag nakapikit ka kasi, habang kumakanta, it only means one thing. The Holy Spirit is within you. Dati, ako pa nagtuturo ng maling buhay sa mga kaibigan ko. Pero ngayon, mas gusto ko na sila kasama mag-worship kay Lord. Mas pipiliin ko na imbitahin sila pumunta sa Bible study at Sunday service. Di sa hayang tumambay lang o mag-cellphone o gumawa ng kung ano-anong bagay na ikakasama ang buhay mo. I want them to experience the same peace and love I found in God. Minsan nakaka-frustrate kasi kapag ayaw nilang sumama, tapos sila pa yung nagreklamo na ang dami nilang problema na wala lang silang mapagsabihan. Pero hindi nila alam, God is always there. Yung iba, ayaw makapagkaibigan sa mga hindi pa nakakakilala kay Lord na masama raw. Pero para sa akin, mas dapat natin silang tulungan, iparinig natin sa kanila yung Word of God, turuan natin sila magbasa ng Bible. There are so many ways to get closer to Jesus Christ. All we have to do is surrender everything to Him and be willing to change so we can rebuild our relationship with Him. Kung bigo ka man sa pag-ibig, kung hindi ka minahal ng taong mahal mo, tandaan mo, si Lord kaya-kaya ka na mahalin kahit gaano ka marami. Amen. Hallelujah. Kung iniwan ka man ng tao, si Lord hindi ka kailangan naniniwan. God is always there. Hindi mo man siya nakikita, pero mararamdaman mo na kasama mo siya sa bawat akbang. Kahit ilang beses mo siyang talikuran o balibalain, nariyan pa rin siya tapat, mapagmahal, at daming handang yakapin ka pabalik. Reflection ko, natutunan ko na hindi mo kailangan maging perfecto para mahalin ni Lord. Minsan, kailangan mo munang madaba bago mo makita kung gaano ka nakamahal. Lahat ng nangyayari sa atin may dahilan at kadalasan ginagamit ni Lord yung mga pagsubok para mapalapit tayo sa Kanya. Dati akala ko tapos na lahat kung nagkaroon ako ng aksidente. Pero doon pala masisimula ulit yung panibagong buhay na mas puno ng pananampalataya at pag-asa. Kung minsan nararamdaman mong mag-isa ka, huwag mong kalimutang tumingin kay Lord. Hindi ka niya pinapabayaan. May mga panahon na tahimik siya, pero kahit sa katahimikan na yun, tumagalaw siya para sa iyo. Hindi mo kailangan intindihin lahat ng nangyayari kasi si Lord lang ang nakakalam ng buong plano. Just trust the process, keep your faith, and never let go of God's hand. Ang relasyon natin kay Lord, hindi base sa kung gaano tayo kabait, kundi gaano siya kabuti. Kahit ilang beses tayo nagkamali, lagi siya nandyan para itama tayo at yakapin ulit. Kaya ngayon, mas pinili ko mabuhay na may faith, may purpose, at may pusong handang sumunod sa Kanya. Yan lang. Thank you.
Amen. Hallelujah.